Kung makikipagsapalaran ako sa Maynila, kailangan kong iwan ang aking anak, pati ng aking mga magulang. Ngunit paano ko iiwan ang batang ito? Ni minsan ay hindi sumagi sa aking isip na dating ang araw na kami ay maghihiwalay. Hindi ko kailanman pinangarap na lumayo sa aking pamilya at makipagsapalaran sa Maynila. Ngunit may kung ano sa aking isip ang nais sumugal sa lugar na yun. Sa tingin ko, hindi nakakailanganin pa ni tatay na pumalaot kung magkakaroon ako ng trabahong may malaking sahod doon. Nanay, may problema ka po ba? Bumalik sa realidad ang aking isip nang makita ko ang malapit na mukha ni Ivan sa aking mukha. Dahil sa lapit, nakita ko ang itsura ni Daniel sa kanya. Mabilis kong niyakap ng mahigpit ang aking anak dahil ayoko nang makita pa ang mukhang yun. Ang mukha ng isang lalaking walang isang salita. Ang nais ko lang ay kalimutan na siya ng habang buhay at itutuon ang lahat ng aking atensyon sa aking anak. Nanay, malungkot na saad ni Ivan na may halong pagtataka. Risa! Risa! Sunod-sunod na sigaw na ang aming narinig. Ang aming kapitbahay na si Aling Mercy ay pagod na pagod sa pagtakbo nang lumapit ito sa amin. Mabilis akong napatayo nang makita ko ang halos namumutla niya mukha. Hindi ko alam kung bakit, ngunit nakaramdam ako na matinding kaba sa aking puso. May problema po ba, Aling Mercy? Nauutal kong tanong. Isang malalim na hininga muna ang kanyang ginawa bago tumugon sa aking sinabi. Ang iyong tatay mo sinugod sa ospital. Po? Nanlaki ang aking mga mata nang marinig ko ang balitang yun. Nagmamadali kong binuhat si Ivan sa aking bisig, saka kami mabilis na tumakbo pabalik sa bahay. Ibiniling ko muna si Ivan kay Aling Mercy, saka ako mabilis na sumakay sa tricycle at nagtungo sa ospital. Nang ako'y makarating, hinanap ko agad kung saan naroon si tatay. Mabuti na lang at nakita ko agad si nanay. Kalalabas lang niya sa isang silid at sa tingin ko'y nandoon si tatay. Nay, kumusta po si tatay? Ano nangyari? Sunod-sunod kong tanong sa kanya. Maayos naman ang lagay ng tatay mo, Risa, pero ang sabi ng doktor, high blood daw ang tatay mo. Tugon sa akin ni nanay na may halong lungkot. Sandali lang, Risa, bibili lang ako ng mga niresetang gamot. Tumango na lang ako bilang tugon kay nanay. Nababakas sa kanya mukha na mayroon siyang malalim na iniisip. Marahan akong lumakad palapit sa pinto, saka ako pumasok sa loob ng silid kung saan naroon si tatay. Nakita ko siyang nakahiga sa isang puting kama. Sa loob ng silid na ito ay may iba ring pasyente. Ngunit madali ko lang nakita si tatay. Sinimulan kong ihakbang ang aking paa at nagtungo sa kanyang higaan. Nakita ko ang nakapikit niyang mata na animoy nagpapahinga. Tila may kung anong bagay ang tumusok sa aking puso na mapagtanto ko kung gaano nakatanda ang aking ama. Pakiramdam ko ay sa tanang buhay niya, hindi pa siya nagkaroon ng isang payapang araw. Halos araw-araw siya pumapalaot para sa amin ni nanay. Hindi alintana ang panganib na harapin niya roon. Ngayon pumasok sa aking isip ang mga posibilidad na mangyayari sa kanya. Mas tumindi ang aking pagnanais na makahanap ng trabaho na sasapat para sa aking mga magulang at anak. Isang trabaho na hindi nakakailangan pa ni tatay pumalaot. Marahan akong umupo sa silya na kalapit ng kanyang higaan. Saka ako kinuha ang kanang kamay. Nangungulubot na rin ang kamay ni tatay. Halata na ang katandaan. Tatay, pahinga po muna kayo. Ako na pong bahala sa lahat. Mahina kong saad kay tatay. Kahit na alam kong hindi niya ako naririnig. Nais kong ipaalam sa kanya ang aking desisyon. Nais kong sumugal para sa kapakanan ng aking pamilya. Noong araw ding yun, pumunta ako sa isang tindahan kung saan naroon telepono na maaari mong bayaran kada minuto. Habang hawak ko ang calling card na binigay sa akin ni Kenji, tinawagan ko ang kanyang tita na nasa Maynila. Hello, sino to? Pagsagot ng tita ni Kenji. Hello, ako po si Marisa Marquez. Kaibigan ko po si Kenji. Ayun, sa wakas at tumawag ka na rin, iha. Matagal ko nang hinihintay ang tawag mo. Gusto ko po sanang mag-apply ng... Oo, sinabi sa akin ng pamangkin ko. Hinihintay lang talaga kitang tumawag. Pwede ka nang pumunta rito. Ipapasundo na lang kita kay Kenji sa bus terminal. Magdala ka na lang ng ID, resume, birth certificate. Hindi naman importante kung nakapag-aral ka o hindi. Ang mahalaga, masipag ka.
Opo, masipag po ako. Mabilis kong tugon. Very good. May cellphone ka ba, iha? Para mabilis tayong magkatawagan. Manghihiram na lang po ako. Tugon ko. Okay, sige. Tawagin mo na lang akong Mamita ha. Opo, Mamita. O, paano? Tawagan mo na lang ulit ako kapag kumpleto ng dokumento mo at pupunta ka na rito sa Manila. Sige po, Mamita. Salamat po. Matapos ang tawag na yon, ibinaba ko ng hawak ng telepono. Sa buong oras na kami ay magkausap, malakas ang tibok ng aking puso. Tila kinakabahan ako sa gagawin kong desisyon, ngunit kailangan na eh. Makalipas ang 2 araw, sa wakas ay gumaling na rin si tatay at nakauwi kami muli sa bahay. Sa mga araw na dumaan, palihim kong inayos ang mga dokumento na kakailanganin para sa pagpunta ko ng Maynila. At sa loob ng ilang araw na yon, patuloy pa rin akong kumukuha ng lakas ng loob kung paano ako magpaalam kina nanay at tatay. Nanghiraman na rin ako ng cellphone sa aming kapitbahay, ngunit imbis na hiram, binigay na lang din nila sa akin dahil luma na rin daw at may bago naman silang bili. Labis ang pasasalamat ko sa mga taong tumulong sa akin upang makapag-apply ako ng trabaho. Sa tingin ko, pwede na ulit akong pumalaot, hindi ba? Maayos naman na ang pakiramdam ko. Natigilan ako sa pagkain nang marinig ko ang sinabing yun ni tatay. Napatingin ako sa kanya dahil dito. Babalik agad kayo sa pangingisda, tatay. Hindi ba sabi ng doktor ay magpahinga muna kayo? Sunod-sunod kong saad sa aking ama. Risa, kailangan kong magtrabaho. Mahinahong tugon ni tatay. Kasalukuyan kaming nasa hapagkainan ngayon at kumakain ng pananghalian. Nang marinig ko ang sinasabing yun ni tatay, tila nais ko nang sabihin sa kanila ang plano kong pag-alis. Isang buntong hininga ang aking ginawa, saka ako nagsimulang magsalita. Nay, tay, may sasabihin po ako. Nakita ko ang seryosong mukha ng aking mga magulang. Nababaka sa kanila ang pagtataka at tanong sa kanilang isip. Nagdesisyon po ako magtrabaho sa Maynila. Narinig ko ang sabay na pagsinghap ng aking ama't ina. Tila nagulat sila sa akin sinabi. Sandali, saan ka naman magtatrabaho ron, anak? May kakilala ka ba sa Maynila? Nagtaalalang tanong ni nanay. Opo, nay, si Kenji po, yung kalalaking kababata ko noon. Alam kong kilala niyo siya. Tugon ko, sabay bigay ng ngiti upang matakpan ang lungkot sa aking mata. Nagkatinginan naman sina nanay at tatay dahil sa aking sinabi. Saka sila tumingin kay Ivan na ngayon ay masayang kumakain sa aking tabi. Paano si Ivan? Iiwan mo siya? Mapait akong ngumiti dahil sa sinabi ng aking ina. Saka ako tumingin sa aking anak. Hinawakan ko ang kanyang ulo at dahil sa aking ginawa, tumingin siya sa akin na may halong pagtataka. Nang makita ko ang mukha ni Ivan na nakatingin sa akin, pakiramdam ko ay unti-unting nadudurog ang aking puso. Ayokong iwan ang aking anak, ngunit kailangan. Mabilis kong pinikit-pikit ang aking mata upang mapigil ang luha na nais bumagsak. Saka ko binalikan ng tingin ng mata ang aking ama't ina upang hindi ako tuluyang maiyak. Opo, nay. Kailangan po saka kapag nakaluwag-luwag na tayo, babalik ako rito. Ano namang trabaho mo ron, Risa? Ang sabi ko po ni Kenji ay may ahensya po raw ng katulong doon. Mangangatulong ka? Tumango na lang ako sa tanong ni nanay. Risa, hindi mo naman kailangan gawin ito. Malungkot na pagsingit ni tatay sa amin. Bagya kong tinaas ang aking kamay sa kainabot ang kamay ng aking ama. Hinawakan ko ito ng mahigpit na animoy hindi ko na balak pakawalan. Tay, buong buhay niyo po, inalagaan niyo na ako. Panahon naman po upang ako naman mag-alaga sa inyo. Sana po ay maintindihan niyo ang desisyon ko. Paliwanag ko kay tatay. Matapos ang pag-uusap na yon, tahimik kaming bumalik sa pagkain. Ngunit sa pagkakataong ito, nabalot ng lungkot ang hapagkainan. Kahit natutol ang aking mga magulang, sinuportahan pa rin nila ang desisyon ko at tinulungan ako sa mga bagay na dapat kong gawin. Pinaliwanag ko rin kay Ivan na alis ako, ngunit babalik din naman. Alam kong sa mura niyang edad ay hindi pa niya maintindihan ang lahat. Ngunit kahit ganon, pinili ko pa rin magpaliwanag sa kanya kaysa iwan siya na parang bula. Mipas ang araw, dumating si Kenji sa aming bahay upang ako'y sunduin. Ang akala ko nga ay sa bus terminal na ako susunduin. Ngunit ito siya ngayon na nasa aming bahay.
Pinahiram niya rin ako ng perang magagamit ko sa panggastos. Ang sabi niya ay sa kanila muna ako tumuloy habang wala pang pagdidiployan sa akin. Pumayag ako dahil kilala ko naman siya. Pinahiram din ni Kenji ng cellphone si nanay para matawagan daw ako at makumusta kapag nandun na ako sa Maynila. At nang tanghali na yon, kailangan ko nang magpaalam sa aking mga magulang at sa aking anak. Nasa dalampasigan na ang bangkang maghahatid sa akin sa kabilang isla kung saan nandoon ang mga bus patungo Maynila. Ngayon, kasalukuyan akong hinihintay ng bangka. Humingi ako ng kaunting minuto upang magpaalam muna sa aking magulang at kay Ivan. Anak, hindi ka na ba talaga mapipigilan? Saad ni nanay na may malungkot na tinig. Hinawakan ko ang kanyang kamay sa hinimasimas to. Nay, di ba napag-usapan na natin to? Pero kasi, mabilis akong umiling at ngumiti sa kanya. Babalik din po ako, nanay. Huwag kang mag-alala. Madalas din akong tatawag sa inyo. Tumango na lang si nanay kahit nakikita ko ang nangingilid niyang mga luha. Anak, mag-iingat ka sa Maynila, ha? Maraming siraulo ron. Masyadong magulo. Impit akong tumawa dahil sa sinabi ni tatay. Saka ako nagbigay ng malaking ngiti. Opo, tatay, tugon ko. Sa pagkakataong ito, marahan kong iniluhod ang aking tuhod upang kami ay magpantay ng batang lalaki na ngayon ay nakatayo sa aking harapan. Hinawakan ko ang magkabilang balikat ni Ivan saka ko siya tiningnan ng diretso sa mata. Ivan, anak, huwag kang magpapasaway kina lolo at lola mo, ha? Maging mabait na bata ka at masunurin. Pasalubong ko, nanay, ha? Ngumiti ako sa kanya gamit ang aking kamay. Marahan kong ginulo ang kanyang buhok. Opo, oo, pagbalik ko anak, naputol ang aking sasabihin na mapagtanto ko na hindi ko alam kung kailan ako babalik. Baka sa aking pagbabalik ay binata ng aking anak. Mahigpit at mainit kong niyakap ang maliit na katawan ni Ivan. Isang yakap na tila ayaw ko na siyang bitawan. Nagsimulang mamuwang luha sa aking mga mata at hindi nagtagal, tuluyan na itong pumatak. Ito pala kasakit ang isiping matagal kayong maghiwalay ng iyong anak, yung hindi mo na masusubaybayan ang kanyang pagtangkad, yung darating ang mga kaarawan niyang wala ka sa kanyang tabi, maging ang mga awarding sa school na ikaw sana ang magsasabit sa kanyang medalya ay hindi mo magagawa. Ganito pala kasakit, parang ayaw mo nang umalis. Maran kong nilayo ang aking katawan sa kanya, saka ako nagbigay ng malaking ngiti. Mahal na mahal ka ni Nanay Ivan, saad ko sabay mariin na pinahiran ang aking luha. Mukhang napagtanto na rin ng aking anak ang mga nangyayari. Mukhang naliliwanawan na rin siya na ako ay aalis na dahil naramdaman ko ang paghila niya sa aking kamay. Nanay, huwag kang umalis, wika niya na dumurog sa aking puso. Tinakpan ko ang aking labi upang huwag lumabas ang malakas na hikbi. Lisa, halika na, alis ng bangka, sigaw ni Kenji habang nakasakay sa bangka. Napalingon ako rito at muling lumungon sa aking anak. Kailangan ko nang umalis, anak, saad ko habang kinukuha ang aking kamay sa kanyang hawak. Sige na, Risa, hinihintay ka na sa bangka. Pagsingit ni nanay, sabay hawak sa balikat ni Ivan upang huwag tong sumunod sa akin. Mabilis naman akong tumayo at tinanggal ang kamay ni Ivan sa kanyang pagkakahawak. Umiiyak akong tumakbo patungo sa bangka na naghihintay sa akin at hindi ako lumingon. Nanay, nanay, sunod-sunod na pagtawag sa akin ni Ivan. Ramdam ko ang sakit sa kanyang pagsigaw at ang malakas niyang pag-iyak habang nagpupumigla sa kapit ng kanyang lola. Mabilis akong sumakay sa naghihintay na bangka saka umupo sa gitna at nakaharap kanila nanay. Tinaas ko ang aking kamay at winagayway ko ito bilang paalam sa kanila. Kitang-kita ko pa rin ang sunod-sunod na pag-iyak ni Ivan habang hawak siya ng aking ina. Hanggang sa makatakas siya sa pagkakakapit ni nanay. Mabilis siyang tumakbo patungo sa aking kinaroroonan habang patuloy sa paghagulhol. Ngunit hindi na niya mahabol ang bangka dahil kami ay tuluyan ng pumalaot. Nanlaki ang aking mga mata at napatayo sa bangka nang makita kong nadapa ang anak kong si Ivan. Tila nadurog ang aking puso dahil sa pagkakadapa niyang yun. Wala akong upang siya ay itayo. Ang tangi ko lang nagawa ay ang tingnan siya habang inaalalayan siya ng aking ina. Sunod-sunod ang paglagaslas ng aking luha dahil sa aking mga nakita. Pakiramdam ko ay napakasikip ng aking dibdib at anumang oras bibigay na ang aking isip.
Ngunit kailangan kong labanan ang lungkot na ito para sa aking magulang at para sa aking anak. Kailangan kong magpakatatag. Ano kayang buhay ang naghihintay sa Maynila kay Risa? At sa mga magiging amo niya, ano ang kaharapin niya? At paano niya ito malalampasan? Ating aalamin po sa susunod na kabanata.